Kamusta? Topic natin ngayon is paano makakuha ng cheap flights para makagala. So yon, stay with me until the end. This is Ann Rodriguez and welcome to my channel. So ayun, going back, ito yung mga kadalasang tanong sa akin. So ayun, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako travel expert, wala rin po akong connection sa mga travel agency or sa kung saan-saan man na mga third party na kuhaan ng ticket. So ako, i-share ko lang sa inyo paano ako nakakakuha ng cheap flights papunta sa mga tourist spots na gusto kong puntahan. So ayun, number 1. Piliin mo muna kung anong month mo gusto pumunta. Valentine's Day ba? Mother's Day ba? Or tipong peak season, summer vacation, Christmas. So piliin mo muna kung ano yung target month mo na gusto mong puntahan. For example, ako, pang birthday gift ko kay mama last year, pumunta kami ng El Nido, Palawan. Ang birthday kasi ng mom ko is February. So September pa lang, nagtingin-tingin na ako ng murang ticket. Nagtingin-tingin na ako ng mga ticket sa PAL, Cebu Pacific, Tiger Airways. So yun lang, magkaroon ka ng month allowance, as in malaking gap. At least 6 to 8 months na gap bago yung mismong flight date. Number 2, make sure na lahat ng apps for travel is na in-download mo, like Cebu Pacific promo, apps ng Philippine Airlines, apps ng Tiger Airways, lahat ng airlines, lahat ng application nila i-download mo, because sometimes nagkakaroon sila ng promo na member lang na yung gumagamit lang ng mga applications. Like yung nakuha kong promo dati sa Cebu Pacific, promo lang nila kapag ang gamit mo is nag-avail ka through their application, hindi through desktop. So madalas silang magkaroon, pero tsempuhan talaga, kailangan alert ka. So ilalagay ko yung link and yung apps kung anong application yung dapat nyo i-download. Number 3, kung magta-travel kayo, as much as possible, piliin nyo yung travel date na weekdays. Kaya may tinatawag na weekday warriors. So nandun kasi yung mga murang price kapag natapat or nag-fall yung travel date na gusto mo sa weekdays. Mahal kapag weekends and peak season. So ayun, piliin nyo yung date na hindi peak season at weekdays magfo-fall. Dahil dyan talaga maraming naglalabasang promo. Mapapansin nyo, or kung lagi na kayo nagta-travel, sa mga alam ko, sa mga travelers dyan, nakaka-relate sila. Talagang papatak yung promo sa weekdays and hindi peak season na travel. And ayun, pahabol. Paano yan? Weekends lang kadalasan ng day off. Tapos weekdays yung murang ticket. Magagawa naman ng paraan yan, di ba? May SL naman. Joke lang. Pang number 4, kailangan pag mag-a-avail kayo ng ticket through online, naka-ready na yung, kung meron kayong credit card, debit card, or PayPal account, kailangan naka-ready lahat yon. And kailangan bilang nyo na kung sino yung mga sasama, kung 5 ba kayo, 6, etc. Kasi pag promo talaga, grabe, refresh nyo lang siya ng mga 2 seconds, wala na agad yung tig 700, wala na agad yung tig 300. So kailangan lagi kayo naka-ready. And kung wala naman kayong yung mga cards na sinasabi ko, pwede naman silang bayaran through bank. And ang alam ko,
within 24 hours, kailangan siyang mabayaran. So, mabilisan lang talaga, kailangan alert lang talaga, naka-ready na yung pera mo or yung mga cards mo, ganyan. So, ayun yung mga tips na may isa-suggest ko or may a-advise ko sa mga future travels ninyo para makatipid kayo. And isa pa, ito, ihahabol ko na rin, aside from cheap flights, kung gusto nyong makahanap ng murang accommodation, ako kasi nag-a-avail ako ng accommodation through Travelbook. Nag-a-avail ako ng accommodation and cheap flights sa Traveloka. Hindi sponsored to Traveloka, Travelbook, and sa Agoda. So, doon kasi sa mga nabanggit ko, meron doon na pay at the property, yung hindi na kailangan ng credit card. So, alam nyo naman kasi, pag gumagamit ng credit card, minsan nagkakaroon ng discrepancy. So, kung pwede naman bayaran upon arrival, at wala tayong ilalabas na pera habang wala pa yung travel natin, mas safe yung ganun. Basta, i-update nyo lang ng i-update yung hotel na or yung accommodation na nakuha ninyo na dadating kayo at i-confirm nyo na pay at the property kayo. So, ayun, pwede rin kayong through Airbnb kasi nung nag-Davao ako, first time kong gumamit ng Airbnb and sobrang sulit siya kasi BNB means bed and breakfast. So, kailangan yung ma-avail nyo, at least may breakfast or kahit light breakfast na may bibigay sa inyo. Kung wala, okay lang. Kasi, Airbnb, napakamura na niya. Imagine, 500 to 700 per night, may matutulugan na kayo. Same as sa Traveloka, na ganun kamura. Basta, alert lang kayo sa mga promos nila. So, yun yung mga masasabi ko kung paano kayo makakapag-avail. May nakikigulo. Baby Hauki ko. Say hello, Hauki! Hello! So, ayun. Before I end this, next na i-vlog ko is how to be a solo backpacker. So, within the Philippines lang naman. So, bibigyan ko lang din kayo ng tips kung paano bang mag-travel mag-isa or mag-solo tulad ko. So, ayun. See you! Bye!